Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Chamber of Commerce, PCC, PCCI, no? Kumilos na tinulungan ang OBP. Mga kapatid, galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal at hindi nyo makikita sa bias media. Dito lamang po yan kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na natin ito ng sabay-sabay. You have it or you don't, you don't, you don't have rhythm, rhythm. You have it or you don't, you don't, you don't, you don't. Alright. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Good news! Matapos ang tila pang-aapi at pamamahiya at kaliwat kanang pangbabatikos at pamumulitika ng mga tila kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Mukhang ano to, no? Sa tingin ko lang non-government ata yan. Video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang magandang balita. Oo naman. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at ayaw ipalabas ng bayarang media. Kamakailan lamang, naglabas ng balita ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang official Facebook account. Ayon pa sa kanyang Facebook post, courtesy call of Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Isang karangalan na personal tayong binisita ng mga opisyal at board members ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Office of the Vice President noong nakaraang buwan upang personal na maimbita sa kanilang Philippine Business Conference and Expo. Ang PCCI ay isa sa pinakamalaking organisasyon ng mga negosyante na mayroong mga miyembro sa lahat ng rehiyon ng bansa na halos binubuo ng micro, small and medium-sized enterprises sa unang pagkakataon. So hindi nga ito galing sa government. Kumbaga, labas na yung government dito. So, itong mga PCCI na yan, kapag ka ito'y tumulong kay BP Sara, wala nang pakialam yung mga taga-government. Ganun ho ba yan? So, kung ganun nga, mas maganda kung ito na lang yung mga tutulong para mas magampanan pa ni BP Sara yung mga tungkulin niya. Ano kayang connection nito? Anong gagawin Na nila? mabisita nila ang ating tanggapan ay may nabuti nating ipakita ang buong Office of the Vice President. Ayan. Pinasalamatan natin sila sa kanilang suporta sa ating trabaho at opisina. Inaasam natin ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa kanilang organisasyon, lalo na sa ating programang Magnegosyo Taday, kung saan nagbibigay ang ating opisina ng pangunang puhunan at training sa iba't ibang organisasyon at individual upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Aba, maganda to ha. Interesting mga kapatid ha. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Dito nga natin makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal ni Vice President Sara Duterte sa mamamayang Pilipino at ang patuloy pa rin na pagtulong at serbisyong totoo sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya, na kahit patapyasan ng Kamara de Representante ang budget ng Office of the Vice President ay hindi pa rin ito patitinag ang pangalawang Pangulo. Buti pa si BP Sara, no, kapag hindi nabigyan ng budget, hindi niya na ipinaglalaban yun. Ano? Bahala kayo kung hindi nyo ako bigyan. Parang ganun siya, no? Kasi isipin mo kapag hindi ka binigyan ng budget, hindi mo masyadong magagampanan yung trabaho mo. Paano na lang yung pangpasweldo mo sa mga tao mo? Iniisip ko nga yun Pero bakit ganun kalakas ang loob ng ating Vice President na ipagpatuloy pa rin? Ito ba'y dahil mas marami pa rin sumusuporta? Birin mo sa makakakita, Vice President, ginaganyan po nila. Pangalawa sa pinakamataas. Pero bakit nila ginaganyan? Parang sila pa yung boss, ano? Dahil nga hawak nila yung budget, sila yung kumokontrol sa budget, parang nakikita natin na sila pa yung parang boss.
Yun yung masakit dun eh. Oh, ba't kaya ganun? Parang hindi mo lang sila makapagbaw o makapagbigay ng paggalang sa Vice President, ano? Nakikita naman nila yung Vice President nagtatrabaho ng maayos. Ibigay yung budget, yung pinakamagandang budget, yung maximize hanggat maaari, yung pinaka kailangan. Di ba nga sabi ni BP Sara, nagugulat na lang siya biglang tinaasan yung budget or nadagdagan yung budget niya kahit di naman daw hinihingi. Di umano may ganung balita, di ba? So kaya pala nilang magbigay ng budget kahit hindi ka mag-request. Doon ako nalilito Kaya pala nilang magbigay ng ganun. Tapos bakit dito parang hirap na hirap silang ibigay? Di ba, no? Ako man ay naguguluhan ha? Ano bang intensyon ba? Damn. Okay, tuloy po tayo, dire-diretso lang. Na si Sara Duterte dahil handa siyang magtrabaho kahit na zero budget ito at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na marami ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. Habang busy ang gobyerno ngayon sa party-party sa mga pagdinig na tila pamumulitika lang sa mga Duterte. Party-party, ano? Ayon sa ating mga kababayan, ay busy naman ang pangalawang Pangulo sa pagtulong sa mga binahang pamilya sa Quezon City. Ang galing nung nakalagay, no? Diyos, Bayan at sa Pilipinas. Napakaganda, walang nakalagay na pangalan. Umalaking mga muka. Di ba, no? Kung talagang gusto mo tumulong, ganyan Ganyan kamakailan lamang, ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte sa kanilang official Facebook online. OVP, tulong para sa 5,000 binahang pamilya sa Quezon. Ito, isa pa to. Bakit hindi ito mailabas ng mga bayarang media? Sa mga mainstream, nakikita nyo ba na sinasabi nila na Inday Sara Duterte, BP Sara, nagbigay ng tulong sa ganitong mga lugar. Sarap sana pakinggan, ano? Kaso, wala tayong nakikitang channeling Chuba Chuchu. Kikita natin, si Ganire at si ganito, nagbigay ng ayuda doon sa Davao City. Yan lang ang mga nakikita natin Ang nalilito lang ako kasi yung bagyo nandoon sa kamay nilaan. Tapos doon nagbigay ng di ba? Sa Davao City, dapat kung saan yung mga mas nasalanta o yung mas nangangailangan, doon muna. Wala namang masama kung bigyan mo lahat ng ayuda yung buong Pilipinas. Pero sana yung mas nangangailangan lang muna yung bigyan natin. Tas ngayon, pag wala ng mga baha o sakuna, di magbigay ka ng ayuda kung gusto mo, di ba? Pero unahin ho natin yung mga nangangailangan. Tuloy po tayo, mga kapatid. Mahigit sa 5,000 pamilya sa 40 mga barangay sa Mauban, Quezon Province ang nakatanggap ng agarang tulong mula sa Office of the Vice President matapos ang pananalasang dala ng mga nagkakasunod na mga bagyo ngayong taon. Tulong para sa 5,000 na binahang pamilya sa Quezon na mahagi ang Office of the Vice President ng tig 10 kilong bigas sa 5,000 pamilyang naapektuhan ng baha dulot ng magkakasunod na bagyong Aghon, Karina at Enteng sa Mauban, Quezon Province ngayong araw, September 17, 2024. Sa pangunguna ng OVP Disaster Operations Center, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Napakalaking tulong niyan sa ating mga kababayan, di ba? Biruin mo sa isang araw, nakakailang kilo ba sa isang pamilya? Sabihin mo na 1 o 2 kilo sa isang araw, ano? May pangbigas ka na, so medyo makakabuelo-buelo ka na niyan, di ba? Matagumpay na nabahagi na ng bigas sa mga pamilya na nagmula sa 40 na barangay. Umani naman ang suporta sa taong bayan ng pangalawang Pangulo dahil sa kabila ng lahat na tila pang-aapi at mga kabulastugan na ginawa ng gobyerno ngayon sa Office of the Vice President ay patuloy pa rin ang kanyang pagtulong at paglilingkod sa taong bayan. Ayon pa sa kanila, yan ang aming mahal na VP. Aksyon agad ang OVP under the leadership of Inday Sara. Handang ibigay ang mabilis na serbisyo sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Thank you OVP and VP Sara.
Sara, tunay po kayong nagsakit sa mga Pilipino. Patuloy lang Pista, paano na naman na nangyayari? po kayo sa pagtulong. Kahit maraming naninira sa inyo, madami po kaming naniniwala at handang sumuporta sa inyo. Yes. God bless you all, OBP and VP Sara. Yan ang aming VP. Kahit pinagkakaita ng pondo, tuloy pa rin ang serbisyo, diretsyo sa tao. Congrats po and God bless you, OBP, personnel and staff, at higit sa lahat sa ating VP Sara. Alam niyo po yung ginagawa nila kay BP Sara, kahit man itanggi nila, kasi halatang halata naman mapa supporters o gobyerno ngayon, wala po silang ibang ginagawa. Sa tingin ko lang opinion ko lang to. Lagi kong naririnig, kundi lagi nilang tinuturo ang Duterte. Laging may kasalanan ang Duterte. Lagi na lang pong ganun eh. Lagi kong napapansin sa mga, hanggat maaari, hanggat i-connect nila kahit sa pinakamaliit na paraan, no? Duterte ang may kasalanan. Alam niyo po, hindi po kalaban ang Duterte. Kasi nga po ang Duterte, tumutulong talaga yan para sa ating bansa. Wirin mo naman sa Davao City, di ba? Napakaganda po. Hindi ko na ipapaliwanag, hindi na natin iisa-isahin, pero nakakakita po tayo ng resulta dun po sa Davao City. Kaya nga po naging presidente ang ating Tatay Diggs, kasi maganda rin ang pamamahala niya nung Davao City. Di ba nakakita naman tayo ng mga resibo? Pilipinas, di ba? Nakakita naman tayo ng magandang mga nagawa, o, di ba? So, nandiyan po, andyan yung resibo, andyan yung katibayan na nagtatrabaho ang mga Duterte. So, dapat ito po yung nagiging kakampi, nagiging kaakibat po ng Marcos. Yun lang ho ang nakikita ko dyan. Hindi ho kalaban ng Duterte, kaya hanggat maaari po, mas mabuting maging kakampi nyo ang Duterte. Si prayer for your safety and health po upang patuloy kayong makagawa ng mabuti para sa mamayang Pilipino. Unquote. Sara yung desisyon na wag na Ito, ituloy-tuloy na natin mga kapatid. niyang depensahan yung kanyang budget. Kasi nga, di ba, sa mga video na-release ng pangalawang Pangulo na hindi nila ni-request, bigla lang tataas. Di ba? Kakaiba ito sa ibang mga pagdinig, paghimay sa proposed budget ng bawat ahensya kasi binubusisi ng husto. Bakit ganito yung proposal mo? Bakit ganyan? 'Di ba? Wala namang sinasabi during sa mga pagdinig na, oy, dagdagan namin yan. Magugulat na lang mismo yung opisina na biglang pagtaas. Bakit? Wala pang malinaw na paliwanag ukol dito ang kamera. And kung kaya pala nila itong gawin, Yes. ano pang purpose kung bakit meron pang mga pagdinig at paghimay? Kaya siguro dito Di ba ang ganda ho ng SMNA News po yan mga kapatid, nasa description yan, ilalagay ko rin. Ganyan po dapat ang pamamalita, no? Yung may mga opinions, no? Yung mga balita kasi sa mainstream, minsan yung iba hindi na importante, no? Totoo yun. Gaya na lamang ng mga artista at teleserye, ano kaya ang mangyayari sa teleseryeng ganyan? Yun, lagi natin nasasabi, ano kaya ang pupuntahan ni ganitong artista? Bakit siya okay sa showbiz, pwede rin yun, no? Pero dapat kapag nagbabalita ka, yung sustansya ng balitang ipinamimigay mo sa taong bayan, dapat talaga mabubusog sila. Puro katotohanan. Hindi man lang tayo nakakakita na ang ating mga Duterte tumutulong gaya ng pinakita natin sa screen, yung pinanonood natin sa screen. Wala Wala akong masyadong nakikitang ganyan. Sana po maging patas yung pamamalita. Kita mo, SMNI, tama naman po yan. Kaya pala nilang magbigay ng budget, kaya pala nilang taasan nang hindi na po naghihiring. Nang hindi na po kinakalikot nila sa public, pinapakita nila sa maraming tao na kailangan nilang magtanong sa BP Sara. At parang mukhang tunog minamasama si BP Sara. Ganun o ang aking opinion dyan. Ngayon, kaya pala nilang magbigay ng budget kahit wala pong hearing. Kaya naman pala, bakit ganito dinadaan nila sa pumumulitika? You have it or you don't, you don't, you don't have rhythm. You have it or you don't, you don't,